Palakpakan ho muna tayo. Panibagong milestone ho ito mga kababayan. Di ba? Panibagong milestone ho tayo. Sa ikadosing araw ng impeachment trial ni VP Sara, nati 300 million pesos na ho tayo. Palakpakan. Grabe, magkano hong hinahabol doon sa mga di umanong ninakaw ni VP Sara? Na kung saan wala silang mapakita ang ebidensya. Hanggang sa ngayon, fishing expedition pa rin ang peg nila. Magkano? 125 million. Palakpakan. Tapos daw sa accountability dahil kailangan nilang panagutin si VP Sara, dati 300 million na ho tayo. Diba, hindi ho natin makita ang sense. 'Di ba? Kung talagang merong linabag si VP Sara, doon pa lang sa COA level, pwede ho nilang ipasuoli ang pera. Hindi ho kailangan yung napakamahal na proseso na yan. Ang kinatatakot ko dito, baka ilang linggo pa ang lumipas, umabot ho tayo ng 1 bilyon dito sa impeachment na to. Pambihira. 300 mag-sink in ho muna sa kaisipan ng bawat kasama natin dito sa PH Update. Itong katotohanan na nati 300 million pesos na ho tayo sa 12 araw na impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Isipin nyo yung mga kababayan. 300 million pesos habang ang mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yan ho ang kanilang pinagdadaanan araw-araw. Baha, sira-sirang kalsada, di ba? Mga substandard na flood control project. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Yan yung mga yun yung mga priority, di ba? Toxic Filipino mentality. Anak ng toka, butas-butas ang bubong. Bumili ng bagong iPhone. Palakpakan. Di ba? Di ba? Butas-butas ang brief at panty. Bumili ng bagong sasakyan, ng hulugan. Itong impeachment na to. Para kayong ika nga saktuhan pa lang sa buhay, yung minimum wage earner, yung tipong afford mo lang, ha? Afford mo lang pero hindi kaya. Iba kasi yung iba kasi yung kaya doon sa afford lang, di ba? Yung afford mo lang, yung sweldo mo sapat, pero pagka inabutan ka ng problema, sigurado mahihila sa sakyan mo. Yan ho ang ginagawa natin dito. 'Di ba? Habang yung mga kalsada natin sira-sira, hindi na yan ang problema sa mga Pilipino. Dito sa gobyerno na to, hindi natin alam kung ano ating priority. Yung butas-butas na kalsada, yung mga sira-sirang flood control, o dito sa napakamahal na proseso na to na impeachment na 300. Hindi, ganito ho kasi yan. Doon sa nangyari kahapon, dyan sa impeachment, sa 11th day, kasi advance na tayo Ina-advance ko na yung bilangan. Pagkatapos nito, sa Miyerkules, bukas, 325 million pesos na tayo. Panglasi talaga tong bansa na to. Diba? Isipin nyo na lang mga kababayan. Diba? 300 million. Napunta sa ganito. Pero bago lang yan. Bago yan. Sa like at sa subscribe. Mas tayo dyan. Mas gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ilagay ko lang dito sa taas to para kung sakaling meron mga government official ang makapanood nito. Anak ng to kahit pa paano matauhan naman itong mga walang yang to. 300 million versus sa comfort, convenient na mga motorista na maisaayos ito particular na kalsada na to na sa daw ho yan? Apalit Apalit yan Nakita ko lang ho yan CLTV 36 News. Apalit, Pampanga ho yan. Pampanga, kung di ako nagkakamali. Ayan Imbis na ayusin ang kalsada, i-impeach si VP Sara. Toxic Filipino mentality. Yung priority kakaiba. Punta ko tayo. By the way By the way, happy birthday dito kay Senator Traitor Joel Villanueva. Malakpakan. Ilang taong ka na ba, sir? Happy birthday inano daw siya, sinurprise siya ng kanyang mga ng mga colleague. Sabi ho niya dito, thank you dear colleague. Thank you, bukas kulong ka na. Dito tayo kay Atty. Manilo, pambira ka talaga, Joel Villanueva. Comedian ka, game. Hindi, kasi, muna tayo, bago tayo magtungo dito kay Atty. Panelo, dinumog,
inula ng samot-saling reaksyon sa mundo ng social media, yung mga tirada ng mga taga-prosecution, yung mga, especially yung mga congressman, yung mga kongs na public prosecutor dito sa impeachment na to. 'Di ba? Yung OR, 'di ba, official receipt ng mga confidential fund, yung hinahanap nila eh. Wala ho tayong nabasa sa comment section kung hindi yung OR ba, yung official receipt ba ng inyong mga maintenance and other operating expenses, ipinapadala nyo ba sa COA? Yun ang tanong eh. Yun ang tanong ng ating mga kababayan na mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Ito na ho si Atty. Panelo. Yung demanda nila na may irregularity ng paggastos ng confidential funds. Kaya nga confidential Hindi mo maaaring sabihin sa kanila yung mga plano mo. Kasi pag sinabi mo yon, hindi na confidential. Butas-butas ang kalsada, butas-butas ang bubong mo pagka umuulan, tumutulo, inuna mo yung iPhone 17 Pro Max, no? Priority talaga ibang klase Pilipino. Pangalawa, kahit na use your common sense. Most likely, kailangan talaga nila yun. Kung halimbawa, magre-renta sila ng safe house. Kailangan mo ng furnitures, bibili ka ng furnitures. Kung may magbabantay doon, may caretaker doon, kailangan mo ng pagkain. Kailangan mo rin ng medisina. Sintido ko mo lahat yan Ang purpose ng confidential funds is to destroy your enemies using that funds to buy information from your enemies who will betray their colleagues. Ngayon, pag ginawa nila yun, like yung NPA, bakit ba nasira ang NPA? Kasi nga, ginamitan mo ng confidential funds Ibig sabihin, may utang ka pa sa kanila, bayaran mo sila. Di ba? Parang... Nag-abono. Parang ano. Exactly. May discrepancy, may utang ka sa kanila. Kulang yung binigay mong pera. And on the Nag-abono sila. Wala sila kasi batayan na idemanda mo for an impeachable offense. It shows that there is none. So, ang purpose kasi nila from the very start, sila mo si Inday Sara. So they will do that. Kahit na wala yung basis, walang ebidensya, they will keep on doing this hanggang matapos para siraan. Ang nagiging problema nila, the more you hit the Vice President, lalong umaakyat ang kanyang popularity and trust rating. Tapos ang Presidente Marcos Jr. naman, lalong bumababa. Kababayan, kasama natin ngayon si Attorney Sal Panelo. Attorney, Day 11 po ngayon ng trial. Confidential funds po yung issue. Ano po ang... Bukas 12th day na, ikadosing araw na bukas at nati 300 million na ho tayo. Yung major observations po sa pagdinig ngayong araw na ito? Mukhang talagang hindi na puprobahan ng prosecution yung demanda nila na may irregularity ng paggastos ng confidential funds. Kasi according to this witness, ang sinasabi niya, walang mga official receipts sa pagbili ng mga furnitures, gamot, mga food siguro. Teka muna. Kung kailangan yung mga nabili, walang resibo, pero may acknowledgement receipt. Meaning, pag acknowledgement receipt means na sinasabi mo na talagang nabili yung mga items na yun. Kung naroon ng mga items, wala silang sinasabi na walang items. Ibig sabihin, talagang bumili. At saka, ang issue daw doon, Attorney, doon kaugnayan nun sa confidential fund operations, yung mga lamesa, yung mga gamot, yung mga upuan, tables and chairs, parang ganun yung tinatanong ng auditor ng COA na sumuri doon sa mga pondo ng OVP at DepEd. Number one, una-una, kaya nga confidential hindi mo maaaring sabihin sa kanila yung mga plano mo. Kasi pag sinabi mo yon, hindi na confidential yan. Pangalawa, kahit na use your common sense. Most likely, kailangan talaga nila yun. Kung halimbawa, magre-renta sila ng safe house. Yan. Kailangan mo ng furnitures. Bibili ka ng furnitures. Yan. Kung may magbabantay doon, may caretaker doon, kailangan mo ng pagkain. Right. Kailangan mo rin ng medisina. Sintido ko mo lahat yan Isa yun. Number two, sinasabi ng witness na cash advance on a particular date,
pero ginagastos ng kinukuha after. Parang may discrepancy sa date. Regardless, kahit pa yung date mo ng pagkuha ng cash advance at yun ay ginamit mo after, ginamit mo pa rin. Ang importante, ginamit mo saan? For a purpose na talagang para doon. Pag yun ginawa mo ng gano'n, wala pa rin anomalya. Ngayon, sinasabi ng testigo, hindi na kasi sinasabi kung exactly ano yung purpose. May problema ka nga doon, hindi mo dapat sabihin yun kasi nga confidence. You're trying to get information from these people, enemies of the state, yung mga nag-try doon sa mga kalaban mo. Yan. Kung sasabihin mo, magkakaproblema ka. Naku po, sinasabi ko eh. Sapagkat malalaman ngayon ang mga kalaban mo kung paano nila sinisira ang grupo nila. Kaya sa tingin ko, wala akong nakikita hanggang ngayon. Wala silang napuprubahan na naging irregular ang paggastos ng pondo. Kailangan kasi, ang ipapakita mo doon, yung resulta. Ano yung ibig ko sabihin? Ang purpose ng confidential funds is to destroy your enemies using that funds to buy information from your enemies who will betray their colleagues. Ngayon, pag ginawa nila yun, like yung NPA, bakit ba nasira ang NPA? Kasi nga, ginamitan mo ng confidential funds eh. So, naging successful ka, bumagsak eh. Yan ang titingnan mo. Ngayon, kung gumasos ka ng maraming intelligence funds, confidential funds, pero lumalakas ang NPA, lumalakas ang kalaban ng Estado. Ibig sabihin, hindi mo ginamit yung pera. Binulsa mo. Yan ang nakikita ko dyan. Tsaka may mga discrepancies daw dun sa 125 million na pondo, tapos sa acknowledgement receipts, sumobra daw. Pwede may problema pa sila doon. Ibig sabihin, mas naggastos pa. Ibig sabihin, may utang ka pa sa kanila, bayaran mo sila. Di ba? Parang... Nag-abono. Parang ano. Exactly. Nag-abono. Discrepancy. May discrepancy. Pambira, nag-abono pa ba yung sinasabi ko eh. Di ba? Yan ang sinasabi natin dito sa PH. Nag-abono pa nga. Kasi may utang ka sa kanila. Kulang yung binigay mong pera. Oh. And on the Nag-abono sila. Oh. sa pang major takeaway doon, Attorney Sal, binanggit na for the past years, tatlong vice presidents, VP Binay, VP Robredo, VP Sara, si VP lang daw ang na-audit na mayroong ganoong pondo. Confidential funds, both OVP and DepEd. Anong masasabi mo Simpleng doon? sagot lang yan. Sino ba nagbigay sa kanya ng pondo? Ang presidente. Si Marcos Jr. Siya nag-offer nun eh. Sino nag-aproba? O, di Kongreso. O, sige, hindi sila talagin mo. Bakit ganun? To wrap it up, our Day 11, sir, bakit po para sa inyo, nakikita ninyo na ganito ang linyada ngayon ng prosecution against the Vice President? Tapos na po tayo sa Article 4. Article 1 po tayo, pinag-uusapan natin ang confidential intelligence funds. Ganun pa rin. Wala sila kasi batayan na idemanda mo for an impeachable offense. It shows that there is none. So, ang purpose kasi nila from the very start, sila mo si Inday Sara. So, they will do that. Kahit na wala yung basis, walang ebidensya, they will keep on doing this hanggang matapos para siraan. Ang nagiging problema nila, Grabe, nakakaano na ho pala tayo, no? Ilang linggo na ba tayo? Nakaka-4 na linggo na tayo. Matagal-tagal pa ho itong proseso na to. Kaya ang kinakatakutan ko dito, maubos ang milyon dito sa dito sa impeachment trial na to. Sayang ho ang pera ng sambayan ng Pilipino. Dagdag na naman doon sa sinayang doon sa mga maanumalyang flood control project. Pambihira talaga. Oo, kawawa. the more you hit the Vice President, lalong umaakyat ang kanyang popularity and trust rating. Tapos ang Presidente Marcos Jr. naman, lalong bumababa. Kaya may problema talaga sila. Yan po, mga kababayan, si former Chief Legal Counsel Sal Panelo sa kanyang pagtutok po sa Day 11 ng impeachment. Lipat ho tayo dito sa siyempre gusto nating marinig ang ating mga kababayan kaugnay dyan sa
ano na yan, dyan sa impeachment trial na yan. 300 million na ho tayo ngayong mga, mamaya 300 million na tayo. Pero sa bagay, napapanood nyo to, lampas alaw na ng madaling araw. Mamayang alas 10 ng umaga, di ba? Ilang oras na lang, matu 25 million pesos naman ho tayo. Ang bira, ba't ang mahal? Ang sali-salita lang naman sila, anong mahal dun? Free lang naman yung sa yung coverage ng media. Di ba? Ano para pagkain? Ano kinakain? Laginto? 25 million kada araw. Pambira. Ayaw nila akong paniwalaan eh. Kada isang araw, 25 na katao, 25 na Pilipino ang mananalo ng 1 milyon piso. Sa tingin na, ang daming masayang Pilipino. 300 na Pilipino ang nanalo ng tagi 1 milyong piso. Di ba? Sayang yung pera. Trial laban kay Vice President Ito si Kuya. Impeachment trial or may mas iba pang importante na dapat patuloy? Well, kung mapapanood naman kasi natin yung ito, kumbaga, tawag dito, hindi ko naman sinasabi na sayang. So, kung may pananagutan naman din talaga, rin naman, pabor din naman kasi, di ba, para malinis nga. Pero kasi, yun nga, parang pinupolitikan na lang din talaga nila. So, yun naman yung... Ibig sabihin, hindi sila kontra dyan sa impeachment. Walang problema sa impeachment. Pero ang problema, pinupolitika. Pwede na. Pwede. Nasasabi ko. Yun, tama. Pagtuunan na lang nila yung pansin yung mga dapat kailangan ng mga tao. Yung para sa mga mahirap, yung mga pangangailangan nila sa gamot, yun ang pagtuunan nila ng pansin. Kasi kulang na sila sa panahon. Nauubos yung oras nila sa impeachment na yan. Hindi sayang yun. Kasi yan, magiging basihan sa susunod na henerasyon. O 45, kung may mangyari uling ganun, may basihan na kayo. May basyan na. Hindi kayo gagawa ng kung ano-ano pa. Yan. Pwede niyong balikan. Oh. Diba, may tinatawag na pattern na ito yung nangyari. May basihan. According to the law. Hindi according to myself. Ganun yun. Kasi marami tayong senador na tanga. Ay, Sa naku, totoo gali. lang. Naloko na. Bumoto tayo ng tanga dahil tanga yung mga taong bumoto. Yun lang, Hindi no, kahit sir? popular, sikat, binoto mo, hindi mo alam, tanga. Yun lang. Di ko mo abogado, matalino. Maraming matalino sa eskwelahan pero tanga sa katotohanan. Yung. Di ba, ika nga po, polarized, no, napakaraming issue sa ating bansa. Ako, hindi ko binabash itong mga sila, sir. Kasi ito, mga hindi politiko itong mga to eh. At kung meron man silang hugot, hindi to mga vlogger, hindi to mga talyanista and shaymada. Kaya hindi na para sa akin para banatan sila kung ano mga take nila sa mga nangyayari sa ating bansa. No problem ako dyan. Ipagpatuloy pero sana bilisan. Kasi sabi nila 17 months daw. Nako, 17 months. So sana bilisan para mapatunayan. Sir, nati 300 million na ho tayo. Baka hindi nyo pa ho alam kung magkano na tayo. Alam nyo, mahal. Pero ako kasi, inaano ko dito dito sa PH Update, ina-add ko yan araw-araw kung magkano nagagastos natin. As of today, nati 300 million na tayo, sir. Ano mo lang, balita mo doon sa kainuman mo, yung pare mo. Sabi mo sa kanya, pag may nag-rally, sumama ka. Bakit? Siyempre manawagan tayo, no? Babaan nyo naman konti. Pwede rin 1 milyon kada isang araw. Kumira naman 25 million. Laki ng gastos natin. Kung ano talaga yung totoo. Then the truth shall set them free. Sa totoo lang, yung impeachment, like sinabi nga dati ni President Duterte na mas marami tayong priority dapat kasi ay hinalan nasa demokrasya tayong bansa Siya yung binoto. Kaya wala na tayo dapat doon reklamo. Ang gawin na lang yung mga dapat fokusan like priority yung flood control. Yan, mga ganon. And yung pagtaas ng mga bilihin. Siguro itong si Sir lubog lagi yung bahay nitong si Sir kasi yung unang concern niya Diba? Kasi kung ano yung mo, yung lagi mo iniisip bago matulog, lalabas sa bunganga mo Kasi uulan na naman. Flood control. Palakpakan natin ito si Sir. Tapos yung mga abusadong mga tag dito, yung like sa mga gas station, yung nagtataas,
Yung sa Meralco, yan, mga tax, mga unnecessary tax, ayun dapat yung magandang bawasan. Dapat ituloy. Bakit sir? Para mapatunayan kung may kasalanan talaga o wala. Tama, ibang pagtuunan yung gobyerno. Kagaya na. Kagaya ng mga pagtaas ng pagbilihin, taas ng gasolina. Yan talagang tinuntukan dapat ng gobyerno, hindi yung puro impeachment. Magaling yung importanteng bagay ang pagka buksan nila, hindi yung mga ganung bagay. Gaya ng ano. Yung mga impeachment na yung sasabi nila. Yun lang. Hindi, kailangan. Hindi lang itutuon sa impeachment. Lahat ng kailangan yung panukalang batas, sasabay na nila. Yan, sabay na. Gaya po ng mga nakabinbin na na trabaho ng Senado. Diba? Ang tagal nila nagtrabaho noon dapat tuloy-tuloy lang yan. Hindi lang dun sa impeachment. Hindi na dapat tuloy kasi sayang gastos sila dun Lalo ngayon, tayo namamatay na may rider, sinaksak. Hindi na Hugot may hugot lang sila sa impeachment kay Sara. Tawag sila kay Sara, pagdating ng si Sara na, ubos sila corruption, laki ng corruption ngayon. May mga bagay na dapat tayong pagtunan tulad ng mga flood control, pangungurakot at marami pa po. So, kailangan po natin isang tabi muna ang isang bagay bago po tayo tumalon sa isang bagay. Dahil po kung unahin natin kagad yung dalawang bagay at pagsasabayin, paano natin masuresolba? Diba? Parang sinabi nga po simple-simple lang. Paano mariresolba ang isang problema kung di mo patapos ang isang problema? What is the best way na kailangan natin gawin? Unahin ang dapat unahin, yung bayan. Diba po? Pagkatapos ng kaso sa flood control, sa pangungurakot ng mga comment, so mahirap naman po diba? Let's talk, less mistake. So, unahin po yung dapat unahin, yung ikabubuti ng tao. Saka po ngayon natin ipasok yung impeachment kay Ma'am Sara. Doon lang po. Kasi nakikita natin kasi parang politiko ang nangyayari kasi sa atin. Dapat mag-focus sa kaukunlad ng bansa natin. Hindi na, sayang lang ang pera dyan. Siguro yung mga yung mga presyo ng bilihin, mas okay. Ito sir, pwede sanang pang-subsidiya to sa mga mahihirap. 300 million na to, di ba? O sayang lang, pupunta sa mga mainstream media. Joke lang. Sa lahat. Mainstream media. Pwede naman na pagpatuloy pero mas laanan ng oras yung sa flood control. Diba? Kasi yung pera nga doon tayo kawawa Hindi naman sila. Sila ang dami-dami na nilang pera. Huwag nila tayong lituhin kasi kawawa tayo. May yung mga susunod na generation, di ba, magsasuffer. Punta na muna tayo kay Atty. Powa. Yun! In-encash sa land bank kamakailan. I mean, yung na-discuss kamakailan. Sa acknowledgement receipts. Opo, dahil loose po kasi yan no? They're separate sheets. So, we cannot stipulate based on, I think, around 3,000, 4,000 documents. We really have to protect rin naman po the rights of our client. Although, I think narinig nyo rin naman, na-mention ko rin kanina, na kung pwede lang naman, mag-stipulate na talaga kami. Kaya lang, pagdating doon, we really had to take a hard line. Because syempre, we cannot be, we have to be diligent din in our duties as her counsel. And we cannot risk, sa dami ng dokumento na yon, diba? Wala kaming sinasabing baka may pineke or something. I just want to make that clear. Pero ang sinasabi natin is hindi natin alam, diba? So ayaw natin na mag-stipulate sa ganun karaming dokumento. Lalong-lalo na since yung nature nga niya yung acknowledgement receipts. No? Sir, for fairness lang, kasi kanina tinanong ko yung PROSEC, may signature si DP sa financial physical plan and also sa voucher, sa disbursement vouchers. And they asked the significance of the signature. Sabi ni Atty. Tolosa is that it ties the Vice President to whatever malfeasance they will find in the spending of the confidential funds. Well, sa atin, yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? At sa atin, that's for us to also disprove, diba? So, we will find out in the coming days. But again, as
In fact, as the COA representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular. Nothing further than that. Diba? Liquidation, whose responsibility is it? Is it the Vice President's? That's something that we will have to discuss in the coming days. No? So I can't answer you muna dyan. But you can read the joint circular and you can see naman sino yung mga accountable officers po talaga doon. Rephrase kasi. Sir, nakabalik na How much is the involvement of the Vice President in terms of the The documents will speak for themselves, sir. I don't want to, again, you're tying me to an answer and I can't answer you because we're delving into the merits. I'm really sorry, sir. Sir, nakabalik na po kasi. Galing, Atty. Tua. Yung The best. relay sa kanila. Ang alam ko, hindi ko masigurado kung nakabalik siya. I think nakabalik na, based on the schedule. But again, you have to confirm with OVP dahil hindi na po ako spokesperson ng OVP. I think we always forget that. So I'm not privy to the daily schedule of the Vice President. But pagdating naman po sa communication, it's just updates on our part. Wala namang anything significant dun sa normal updates na binibigay lang namin sa kanya on a day-to-day basis pagdating dito sa impeachment proceedings. Attorney, meron po ba mga pasabog dun sa mga ipinisenta kanina ng testigo at sa kanilang testimonya? Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. Bukas. No, I Bukas, maano na to, mako-cross-examine na tong COA, think COA officer. ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings nila, diba? Which I'm sure we'll get to in the next few days. Attorney, how will the defense or how does the defense intend to respond doon sa findings na based on the joint memorandum circular, attorney, meron dong mga beyond purposes, yung mga acknowledgement receipts and beyond the dates that were supposed to be in the period. Sorry, Jai, but you'll know when we do our cross-examination. You'll know. Oh, definitely sa cross or even in our evidence in chief kung kinakailangan, meaning if it's our turn. But if we could, but pagdating naman sa cross, we can also ask questions on those matters. Sir, balikan ko lang si KP. Sir, na-share niyo po sa kanya yung decision ni President Marcos na i-allow yung opening ng mga bank? Hindi na po. Because that's all in the news. So I don't share things in the news na meron naman siyang sarili ng news monitoring. So I don't share those things. Wala naman siyang comment, sir? Hindi ko na po na-share. So wala din po siyang comment. Okay. Attorney, to your knowledge, meron pa bang other acknowledgement receipt na may nakapangalan kay Mary Grace Piatos? I don't know, to be honest. I'm not trying to be evasive. Hindi ko lang po talaga alam. Hindi ko naman namin. Kasi talagang sobrang, syempre, kilalang kilala si Mary Grace Piatos. Kanina doon sa trial, lumalabas sa 70,000 pesos yung nabigay sa kanya compared doon sa mas malalaki pang mga pangalan. Hindi ko po alam kung ano yung surmise natin doon sa halagang binigay sa kanya or halagang compared sa iba. I think ang importante po talaga dito, you'll have to wait doon sa ano ba yung naging findings talaga ng COA. No, kasi yung Mary Grace Piatos, lumabas lang naman yan sa congressional hearings di ba? So, ngayon nandito pa lang tayo sa COA, I'm sure magkakaroon ng ebidensya para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. Magkakaroon ng ibang witness para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. But pagdating naman sa pinag-uusapan natin ngayon, it's really just the COA findings. Asawa po kaya siya ni Renan Piatos? I don't want to speculate, ma'am. I don't want to speculate. I don't know her personally, so I cannot speculate. But definitely yung pong mga pinakita kanilang ebidensya, testimonya ay kaya natin tapatan yon sa inyong cross-examination next. Well, ayoko naman sabihin tapatan. I think sabihin na lang natin na kaya nating suriin yung mga naging findings ng COA para mapakita lang sa ating mga kababayan kung ano yung buong storya. No? Because this is just one side of the story. But again, factual lang din naman yung nangyari kanina, di ba? Lumalabas lang naman yung COA findings. So sa ating pagsusuri, as much as possible, syempre factual din lang po tayo. We'll stick with what COA knows. We cannot naman kasi add on to yung limitations ng witness kung ano lang yung participation niya dun sa testimonya na binibigay po niya. Attorney, bakit kayo nag-object dun sa undealing? Sa akin lang naman po, although again, with all due respect to Attorney Kapunan, dahil, hindi ko naman po
gusto talaga mag-object kung hindi kinakailangan. Yun lang kasi parang nabibigyan kasi ng kulay pag ganong mga pangalan. Although she stated naman for the record na she's just reading it the way it's written. So, but to me kasi ang dating sa akin is nabibigyan ng kulay. Of course, no offense meant to Attorney Kapunan. I'm just doing my job as counsel. So I found the question to be objectionable. If you noticed, medyo malimit lang naman yung pag-o-object ko kanina. Maraming bagay na sa tingin ko ay hindi na dapat objectan. At katulad nga kanina, nagkaroon kami ng issue na ang pinapa-strike out ko ay yung sagot. Ang sabi, dapat nag-object ako sa tanong. Well, kaya kinailangan kong i-put on record lang na hindi naman kasi talaga objectionable yung tanong. Pero yung sagot yung objectionable. Kaya lang ako nag-object na, well, actually, I did object. I moved that the answer be stricken off the record. So, may mga ganong bagay, may mga ganong nuances, no? But, again, I respect the distinguished counsel of Attorney Kapunan greatly. So, I think it was, it was an interesting session today. Kaya lang yun nga, hindi pa tayo natatapos. Sir, last two. Yes, Ms. Katrina. Ano yung legal basis for the use of possible aliases sa mga acknowledgement receipts without delving into the matter? Just the legal basis. We're not yet there, so I won't discuss that. That's not covered by the COA witnesses. No? So, we're not yet there. I beg your patience. I understand the question, but I beg your indulgence and your patience. Baka dun sa tamang witness natin pag-usapan po yan. So mabibring up to sooner or later? Tingnan natin. I'm sure, kasi isa yan sa mga issues di ba? So, whether alias ba yun o hindi, yung mga ganong bagay, I'm sure at one point matatakil yan, but I don't want to preempt anything that the prosecution will present, in fairness to them, and I also don't want to preempt our own defenses kung sakali man. So, ayoko munang itakil, kasi dito pa lang tayo sa COA. I think importante, and maganda yung natatanong niyo yung mga ganyan actually, para maintindihan ng ating mga kababayan na sa ngayon, dun pa lamang tayo sa COA findings. At this will not be the end of it all. No? Marami pang may mga magtetestigo sa prosecution and even on the defense side. Another clarification, attorney. What happened during the 30-minute suspension period for our We were just comparing the documents because si Attorney Kapunan, meaning the prosecution panel, was asking for us to stipulate on a list of documents. And as I've mentioned to you last week, kahit na in-expect natin na mas masalimuot yung itong COA na mga witnesses, kung pwede naman nating paikliin, ready din naman at willing din naman ng defense na paikliin. That's why, ang ginawa lang po namin kanina, before we jumped the gun and just said na we were okay with stipulating, syempre, due diligence lang on our part, kinompare lang namin yung mga documents nila sa documents namin kung pareho at yun ba talaga yung gusto nilang ma-stipulate. And nung nakita naman namin na pareho, we agreed to the stipulation, to the proposal to stipulate. Sorry. Verify ko lang. Attorney Tolosa said that during the pre-trial, you did not agree to pre-mark this set of documents itong tinatan nyo kanina. Kaya tayo nag-stipulate niyo. Hindi nyo pinag-usapan ng pre-trial. I think both, I think all documents were marked, no, if I'm not mistaken. In fact, some kasama pa dun sa hinabol. Pero wala kasing, we did not agree to stipulate on certain facts noong pre-trial. So, itong sa marking, ang nangyari kasi kaya rin sinasabi na common exhibit, at kaya ko rin sinasabi, kunyari sa acknowledgement receipts, na hindi po siya technically common exhibit kasi although maybe pareho yung dokumento, separate po yung marking namin. Meaning yung marking and acknowledgement receipt nila, meron din kaming sariling mga set of acknowledgement receipts na minarkahan. Hindi yun yung parang common exhibit na isang dokumento, dalawang marking, prosecution and defense. Yung ang nangyari po dito sa acknowledgement receipts, may sarili silang mga acknowledgement receipts, kami rin may sariling set. Pero pre-trial, you did not stipulate talaga. I mean, why? Because there was no stipulation needed for pre-trial. Ang stipulation na ginagawa sa pre-trial is stipulation on facts. No? Pagdating sa documents, it's really just marking. Attorney, on the PR Sige lang po. records lang po, will you still oppose yung presentation nito once this is offered po? Hindi pa namin masasabi kasi sa ngayon, sa PINA pa lang naman yung stage, meaning procedural siya. Compliance lang dun sa PINA. Ngayon, pag dumating yung panahon na i-represent to, nabanggit ko rin to sa isang show the other day na hindi pa naman nawawala yung karapatan natin mag-object
as to the admissibility. Kasi ang isang dokumento para maging ebidensya, it has to be admitted into evidence, and to be able to do that, you have to fulfill two requisites, no? Yung competence and yung relevance. Competence meaning dapat po ay naayon siya sa batas or walang nagbabawal sa kanya bilang ma-admit bilang ebidensya. And ang pangalawa is yung kung relevant ba siya. So it will depend on saan gagamitin to, and we will see if we would oppose or not. Sorry to push this question. Doon sa mga posibleng mag-isip, pag walang resibo, illegal ang paggamit ng pondo. Sir, gusto ko sana kayo talagang sagutin, pero hindi pa kasi tapos, nasa prosecution pa lang po tayo. Siguro hintayin na lang po natin na matapos din yung cross-examination and even yung defense. Pasensya na po, sir, I really understand the question. Kasi nga hanging ngayon, no, na ano pa lang. So let's just wait na matapos itong witness na to. And again, hindi lang ito yung witness, meron pang ibang witnesses to come. Again, I really apologize to you for that. Marami yung sinasabing acknowledgement kasi na pero ang mga napili, sina Mary Grace Piatos, si Annalyn, etc. Do you think calculated dito ng prosecution? Of course, planado kung ano yung i-represent mo. But let's not cast aspersions also against the prosecution pagdating doon. Siyempre, strategy nila yan. And it's within their prerogative kung aling ARs. So, sa akin, definitely, kahit naman sa defense, kung ano yung ilalabas namin in a random stack, syempre po, alam na rin, full control na rin kami kung ano yung ilalabas natin. So, although sinabi natin na syempre alam nila kung ano yung ilalabas nila, wala naman pong masama doon, prerogative naman po nila yon. Just like magiging prerogative rin ng defense pag kami naman yung nagrepresenta ng mga ganitong receipts. Okay? Sige po. Opo. Sige po. Thank you Palakpakan natin itong si Atty. Michael Pua. Tuloy natin. very much for your patience. Maraming Yung! Hello po, Attorney magandang Alto, si Attorney hapon po Admar and Almar at Raymond sa lahat po Batu. na nanonood ngayon sa ating Magaling SMNI. magaling. Opo, ano po masasabi ninyo dito sa paunang inilatag nila na witness mula sa COA at mga observation po nila sa naging audit po nila sa confidential fund sa ilalim ng OVP at ng DepEd? Well, I think this is a very important witness. Ito si Attorney Wamil, no? Because siya mismo ang nag-conduct ng audit. And in fact, si Attorney Wamil is I think a CPA and a lawyer. And he is trying to state now kung ano po yung pangyayari, kung bakit nga merong mga violations, no? Now, I would like to emphasize by na itong mga situation na ito ngayon, Mar, is that in all government agencies sa buong Pilipinas po, meron po yung mga state auditors na na-assign sa kanila, to conduct not only on confidential intelligence funds, but on other matters on their disbursement. Talagang may nakatutok yan dyan. And these are matters na trabaho po talaga na pag may discrepancy, pag meron pong hindi tama, so pinapa-explain at pina-allow yan sila na mag-conduct ng, minsan nga, ina-allow sila to rectify and present the documents needed para makomplete ito. Pero ang katanungan dito, attorney, yun na ba ang penal o pwede pang mag-motion, pwede pang mag-comply ang opisina para doon sa kanilang hinihingi at baka conclusion na agad nila yon or baka ng prosecution pero hindi pa pala penal na kautusan or conclusion po ng kabuuan ng COA, attorney? Exactly. Tama po kayo, Mar, no? Kasi nga, as I said, meron pa, pending pa po kasi itong issue ng pag-disallow, no? When there was a notice of disallowance, I understand is that nag-file sila ng appeal, no? And during the time na nasa COJ hearing, I remember, is parang doon po yung parang ni-deny, no? And of course, they have remedy pa to go to the court, no? So, ibig sabihin po, ito pong mga bagay na ito, usapin na ito, it's not yet final, no? And it is a pending issue, no? So, ngayon, pinipresent nila ngayon, and I believe that one of the questions that will be propounded by the witness by the defense during cross-examination would be the fact na, do you know that it's not yet final, no? Parang ganito po ang point, no? So, ibig sabihin, what they're trying to say, kasi as I understand, parang they want to prove yung misuse and nung confidential funds, no? And because of that, they are presenting ngayon
that the fact that sa administratively, enough na yon. In fact, even if hindi final, but the final determination on whether it is acceptable, final o hindi, would be the Senate Impeachment Court, no? But as I said, it is not yet final. Determination is not yet final because it is still within the courts. Opo, tingin niyo po hindi na needed kung mismong pinuno ng COA or ito na ba yung final report mismo ng kabuuan ng COA? Baka kasi hindi rin na-establish doon. Baka kasi based lang doon sa nag-audit, yun lang yung kanyang findings. Hindi natin alam kung... Kasi naririnig natin yung mga tinatawag na unmodified opinion sa magkakasunod-sunod na taon, attorney. Pati yung taon kung saan naging available po yung confidential funds. If they will focus on this, Attorney Wamil only, that might be somehow a bit questionable, no? Kasi in the first place, any and all notice of disallowance, hindi lang naman si Wamil ang pipirma niya, no? Meron pa yan siyang supervisor. At the same time, on my part, kung hindi lang ipipresent ang one of the commissioners of the COA, that is a problem because I would like to know kung bakit nila dinenay, no? So having said that, I think the defense has the right naman to call these people na hindi nila ipapatawag. You're correct in saying that hindi dapat mag-stop ka lang kay Ate. A very important matter. This is the heart of the controversy. And therefore, from the works of Wamil, we would like to know how the supervisor took care of it and studied it, as well as the director na nag-issue ng notice of disallowance, no? And after that, nung inappeal, yung process, paano po ang process, na-follow ba yung process sa pag-study ng appeal o hindi, or bakit siya dininay? Binuksan din po yung issue sa nakalipas daw na mga naging vice president at naging kalihim ng DepEd. Ngayon lang daw nagkaroon ng confidential fund. Ngayon lang nagkaroon ng ganitong klase ng audit kasi first time daw na nagkaroon ng confidential fund. Ito bang ganitong usapin ay dapat gawin pang kontrobersya o issue, attorney? Kasi parang kagaya din ito ng unusual attorney, nung nakalipas na linggo. Yes. They were saying, Mar, is that this is might be a trap daw. Pero speculation lang yan, no? Kasi remember that this was recommended by DBM. At the same time, allowed by the President, nabigyan po ng confidential funds, no? Ngayon, remember na at this day, ang pinapoint nila yung last quarter ng 2022, no? And parang sabi 3 buwan, pagkatapos, bakit 11 days lang ang ginamit para ma-disburse or magamit, no? But they did not present the fact that kaka-issue lang ng pera noon. Kaya the Office of the Vice President has 11 days within which to use it, no? That's why it could never be that in October, November, hindi niya magamit kasi December lang binigay sa kanya. I think it was 20, no? So having said that, yun ang mga isang bagay, no? At bakit binigay sa kanya? And for the purpose, ano ba ang position ng Vice President at that time na medyo okay pa sila? And I understand is parang kasama yata siya for those of course, parang Vice Chairman or something about the peace and order. So, kaya ginamit, no? At the same time, yung pagka next year sa 2023, bukas pa yon. Itutuloy nila yung sunod-sunod doon, no? And it might involve, kasi maliit lang po, Mar, sa sa DepEd mas malaki sa OBP. Bakit siya binigyan noon, no? So, ano yung mga purposes ng pagbigay noon is that ma-expound yan better during sa defense. Opo, bago lang si partner Almar, nakikita niyo po ba hindi lang dito sa impeachment, no, yung kahalagahan na mabuksan din yung iba pang mga ahensya ng gobyerno na meron ding nakakasaklaw nito kasi sasabihin agad. Kasi kung ikukumpara, ano bang mga best practices, good practices, tamang practices implement nitong tawag nitong confidential fund, intelligence fund
nang maikumpara na. Dahil naririnig natin kanina, kung ikukumpara ito sa mga malalaking ahensya ng gobyerno, di hamak na mas maliit ito. Yung iba, bilyong piso po ang pinatutungkulan. Yung sinasabi nila mga acknowledgement receipt, tens of thousands of pesos ang nababanggit. Hindi pa natin na kung final na ba ito, ongoing pa yung apila, pwede pa namang mag-comply. Kagaya ng iba pang mga ahensya ng gobyerno, attorney. Alam mo, Marno, that's a good question. No? When I was listening to the hearing kanina, I was remembering myself nung I was appearing before the Sandigan Bayan, no? For all these 3 divisions pa lang noon eh. Appear ako noon. And ito po, parating nakikita natin ang problem sa notice of disallowances at saka yung mga regular audits as well as yung mga may bidding at meron din mga issues on confidential and intelligence funds. No? Now, actually, yung merong may mga intelligence funds and confidential, mahirap talaga yan yung masyado siyang bulat-latin at kulitin. Kasi nga, it's confidential, no? And how it is being used, hindi nga pwede i-question na. Now, yung kasing issue ni BP Sara, it's the political lang talaga. There's politics involved, no? But to think, no, if you will notice, Admar, natatawa nga ni ako lahat po ng nangyayari ng mga napresenta nila, imagine medicines, food, supplies. Ibig sabihin, it would somehow parang nagre-represent talaga, connect talaga si BP Inday para dito sa mga bagay na ito na kakailanganin nung nasa baba. Ginamit talaga itong pera, Admar. Siguro ang problem lang is yung reporting and liquidation. Pero I believe that when this money was used, these monies were used for the purpose it was intended. Kaya nakaabot yan. As because dahil kalaban sa ngayon, talagang yan ang bulat-bulatin. Now, how about if i-check natin ang confidential funds ng President? Do you think that it will be unmodified? Ibig sabihin, would it be na walang notice of disallowance? Definitely not. Now, if you will look at the website ng sa COA, ang daming mga government agencies na may mga notice of disallowances, billions of money. No? If you will look at that sa website, and until now, hanggang ngayon, hindi man lang kinukutkot or hindi man ino-open for purpose of investigation. Why single out BP Inday Sara? Because she is a political enemy. Klaro naman ito. We do not need to expound that further. No? And the public knows this. No? Ang maganda nga lang is that natatawa ako because they are presenting the acknowledgement receipts which shows really na kung saan napupunta. Ibig sabihin, medicine, food, and everything. So, it's more talaga na ginastos para sa pagtulong. No? So, yung reporting requirements, supposedly kasi, it can be corrected. No? And napansin natin yun lang kanang pagkapaspas sa pag-deny doon sa appeal, no? Tinaon talaga sa COJ para maging ripe na siya para dito. But technically speaking, all these things could have been rectified through proper reporting purposes, no? So that's my honest opinion and review on this matter, Admar. Attorney, magandang hapon, si Almar po ito. Susugan ko lang yung sinabi kanina na first time daw na nagkaroon ng pag-audit dito sa confidential fund. Pero may na-interview po kami ng mga former congressman na kahit mayor may mga confidential fund. So dapat ba, attorney, na isulong na imbestigahan din ang lahat ng mga tumanggap ng confidential fund? Actually, Almar, no? Ang point is that lahat po, no, may intelligence funds, confidential funds, itong mga head of local and government offices na itong mayors, mga governors, and they have their own same problems on reporting as I see it, no? Siyempre, hindi nga ibig sabihin na confidential or intelligence funds hindi na pwedeng i-audit. Auditable po rin. Pag mali po ang reporting, magkakaroon ng problema. Naka-highlight lang kasi itong kay BP Inday dahil nga siya kalaban siya sa politics. Pero yung mga may pending mga investigations right now by the COA, hindi man nila i-highlight, hindi man ipapalabas.
because nobody is attempting to put that into public, no? But this one is talagang pine-persecute po si BP Inday. That's why gusto nilang ipalabas na wow, sa mind ng mga tao na talagang there was a misuse or misappropriation of these confidential funds that were given to her. Take note, that were given to her by the President through the recommendation of the DBM. Attorney, ikalabing-isang araw ngayon sa dito sa impeachment trial sa Senado. Pero parang ito yata yung, kung hindi ako nagkakamali, ito yung kauna-unahang araw na parang walang senator judge na nagbato ng kanilang mga tanong. Ang ibig sabihin nito, sir? Siguro, Albar, I think because hindi pa tapos ang direct examination, no? Maybe they would want to ask questions pagkatapos po ng presentation ng prosecution. And probably after the cross-examination of the defense para makuha po ang whole picture. Alam niyo po, kung pakinggan ngayon, medyo parang yumanig no, nagkaroon ng lindol. But definitely, siya sa time ng defense to cross-examination. And even during the time na mag-present na po sila ng evidence. Ako, it is a normal thing na kumbaga merong mali sa mga reporting. No? Akin talagang stand always dito sa problem ng confidential funds ni BP Inday Sara at saka sa DepEd before is yung manner it was reported. But as to the misuse, I don't believe there was misuse. It is just a manner of reporting which could be rectified or corrected. Kaya ako nga nagatingin ako doon sa notice of disallowance. As I believe, no, and as I sense, wala pong recommendation for criminal prosecution. Only for rectifying sana and to return na lang na money kung hindi nyo ma-report properly. Parang yun ang sinasabi, no? So there was no sense of recommendation for criminal prosecution. Isa din sa nabanggit kanina yung meron daw discrepancy doon sa pera na doon sa 125 million pesos na hindi tugma doon sa date tsaka activity kung saan po ito ginamit. So paano po ito Prof, sir? Well, yes sir. Mark, ganito yan Depende yan sa response, no? Hindi na, pinresent po yung statement na may response, in-evaluate nila ang response, pero hindi nila pinakita kung anong response. Diba? So how did the BP, the Office of the Vice President, explain the situation? Ano ba yung manner na corrective measures or corrective na pwede pong i-suggest ng COA in order ma-rectify ito? Kasi hindi lang po talaga purely ang audit is yung i-audit mo lang, no, tapos may mamali. You'll be given chance to rectify. Yun ang maganda pag-usapan kung bakit, ano yung dapat gawin para ma-rectify ang mga problems nito. Kasi as I said, it is more on the reporting problems. So, yun ang nakikita ko dito, Almar. Attorney, dun sa sa Proscot. Grabe, ibang klase ko talaga sumalansa ng DZA Art 1026. Kaya ito pinapanood natin pagkatapos ng impeachment, di ba? Talagang yung bigger picture makikita ho natin dito, hindi kagaya nung yung mga OR lang, di ba? Nahanap yung OR, yung mga OR naman ng mga MOOE ng mga congressman, di nahanap. Di ba? Paano tututukan yan ng sambay ng Pilipino? So Luis, maraming salamat sa pag-support sa PH. Mag-ingat po lahat. Natin Pilipinas.